Sa araw na ito, magbibigay po ng pag-aaral si Brother Joshua Campo at ang magbibigay ng sermon ay si Brother Bernard Tibina. So, rest Sunday ako ngayon, ikaw magsasalita. So, nagbigay na ng pag-aaral si Brother Joshua noong April 10, something. Wala ako noon. So, hindi ko siya narinig. So, ngayon, bigyan natin muli ng pagkakataon na siya magbibigay ng pag-aaral po sa atin. Karoon din po sa August 8, siya muli magbibigay ng Bible study o kaya palit siya ni Brother Raul dahil wala rin ako sa August 8. So, bigyan natin kay Brother Joshua. Okay, magandang umaga po. Ako po ang muling magbibigay ng mensahe. So, ang aking inahandang mensahe ay maikli lamang po. No? So, nung nakaraang linggo, hindi po ako nabigyan ng pagkakataon dahil na-busy po ako. So, ngayon, itong mensahe na to is maikli lamang pero napakalaga para sa ating lahat. So, let's start. So, our topic for today, we talk about so the last will be first and the first will be last. So in Matthew chapter 20 verse 16. So ano bang ibig sabihin? No? So the key Bible verse sa Mark chapter 10 verse 31. No? But many who are first will be last and the last first. So basahin po natin sa Tagalog sa Matthew chapter 19 verse 30. Mark chapter 10 verse 31, no? Ang ibig sabihin ng talatang ito, no? Ito ay hindi pareho ng batayan ng tao. Hindi pareho batayan ng tao. Sa batayan ng tao at Diyos na pagtingin ng tagumpay at tagumpay ng pagtingin sa tagumpay, halaga at karangalan. So minsan ang mga taong tila nauuna, no, sa mundo, mayaman, sikat, o makapangyarihan, o mataas ang tingin sa sarili, no, ay maaring mahuli sa paningin ng Diyos. O kung wala silang kababaang loob, no, pananampalataya at malasakit sa iba, so samantala, ang mga taong tila nahuhuli, mahirap, hindi napapansin, mababa ang posisyon o mapagkumbaba, ay maaring mauna sa kaharian ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya, kabutihan at tapat sa puso. Pero dito, ang verse na to, tinuturo sa atin kung paano maging huwag magmataas kahit ikaw ay nasa unahan. No? Pangalawa, meron tayong pag-asa. No? Pag-asa, kahit pakiramdam mo, nahuhuli ka sa buhay. So, mahalaga ka pa rin sa Diyos. Pangalawa, pagbabala. No? Ang tagumpay sa mundo ay hindi garantiya na ikaw ay tama sa paningin ng Diyos. Panghuli, pananampalataya at kabutihan. So ito ang mas mahalaga kaysa sa estado sa buhay. No, yung pananampalataya ng isang tao. Kung gaano ka katapat sa Diyos o sa pinaglilingkod mo. Next. So in Luke chapter 13, So in Luke chapter 13 verse 30, indeed there are those who are last who will be first and first who will be last. So basahin po natin sa Tagalog. So sa Lucas chapter 13 verse 30, no? Kaya may mga nahuhuli na magiging nauuna at may mga nauuna na magiging huli. So ibig sabihin, no, ang mga nauunang tinawag, may mataas na katayuan o may mga pribilehiyo ay laging nauuna sa pagpapala. Ngunit hindi ito laging ganito sa kaharian ng Diyos. No? And then, para sa
Ang ibig sabihin ni Jesus, no, hindi sapat ang pagiging malapit sa Diyos, no, sa pangalan lamang o sa panlabas na anyo. Ang tunay na mahalaga ay ang tunay na pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, ang pagbabago, no, ang mga tinuturing na huli o mababa sa paningin ng tao, ang mga taong lumalapit sa Diyos, ng may pagpapakumbaba at tapat na puso, ay tatanggap ng karangalan sa Kanyang kaharian. So, samantala, ang mga nag-aakalang laging nauuna, ngunit puno ng pagmamataas at hindi nagsisisi, ay maaaring maiwan sa huli. So, kung sino po yung mga, minsan yung nauuna, sila po yung nahuhuli. Dahil sa pagmamataas, no? Dahil sa kanila pong hindi tapat sa pananampalataya. And huwag magtiwala sa sariling katayuan o nakaraang kabutihan. So, ang pintuan ng langit, no, ay bukas sa sino mang lumalapit ng may mababang loob. And then, ang pagpapala ng Diyos ay ibinibigay kasi sa kalagayan ng puso. Base sa kalagayan ng puso. No? Hindi sa kung ano ang nakikita ng mata ng tao. Okay, next. The kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. So in Matthew chapter 20 verse 17, basahin po natin sa Tagalog. Sa Mateo chapter 20 verse 17, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad ng isang may-ari ng lupa na lumabas madaling araw upang kumuha ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. So, ang ibig sabihin po nito, ito ang simula ng tanyag, no, na talinghaga na mga manggagawa sa ubasan. Ibinapakita rito, no, kung paano gumagana ang pamamahala at pagpapala sa kaharian ng Diyos. So, ang may-ari ng ubasan ay sumisimbolo po ito sa Diyos. Siya ay mapagbigay, no, may karapatang magpasya, at tumatawag sa mga tao sa iba't ibang panahon ng kanilang buhay. And then, tinatawag niya ang ibang madaling araw, ang iba sa tanghali, at may tinatawag pa kahit malapit na ang paglubog ng araw. So, ibig sabihin kailangan walang itinakdang hanggan kung kailan maaring lumapit, no, at tanggapin ng Diyos ang sino man. So, hindi nasusukat ang halaga ng tao sa tagal ng pananalig, no, o dami ng nagawang gawain kumpara sa iba. So, kundi sa katotohanan tinanggap, no, sila ng may-ari upang maglingkod. So, ang pangunahing aral ng mensaheng ito o yung talatang ito, ang pagtawag ng Diyos ay ayon sa kanyang sariling kagandahang loob. Hindi dahil sa nararapat lamang tayo. Pangalawa, walang sino man ang masyadong maaga o masyadong huli upang piliin at pagpalain ng Diyos. Pangatlo, inihanda ng talinghagang ito ang ating puso na tanggapin ang katotohanan. Katotohanan ang gatimpala na kaligtasan ay biyaya, hindi sahod na kinikita. Okay, next, the wage. So in Matthew chapter 20 verse 8, call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going onto the first. So basahin po natin sa Tagalog, sa Mateo chapter 20 verse 8, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran sila ng kanilang upa, magsimula sa mga huling tinanggap hanggang sa mga nauna. So, ibig sabihin, ang may-ari ay sadyang nagpasiyang bayaran muna. No, muna ang mga huling dumating. No, at pare-pareho ang halagang tinanggap ng lahat. Okay, pero sa paningin ng tao, no, hindi ito makatarungan dahil iba ang tagal ng kanilang pagtatrabaho. Ngunit sa paningin ng Diyos, ito ay pagpapakita ng kanyang
lubos na kabutihan at biyaya. So mula sa pagiging huli, sila ang nauunang tumanggap ng gantimpala. So ipinapakita dito na ang katotohanan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay regalo, no? Hindi sweldo na kinikita base sa dami ng gawa. So walang kulang sa sino man. So ang lahat ay tinanggap ang pinangakong kabutihan. O kabutihan, ang pagkakaiba ay wala sa karapatan kundi sa sagana ng pagpapala ng may-ari. So ang Diyos ay hindi sumusukat sa atin base sa ating panghahambing sa iba. So ang kanyang pagmamahal at pagpapala ay sapat at parehong mahalaga, no, para sa lahat ng tumatanggap sa kanya. So dito, kinukumpirma nito ang pangunahing katotohanan. So ang nahuhuli ay magiging nauuna. At ang nauuna ay magiging huli dahil ang lahat ay nakatayo sa harap ng Diyos, no, at pamamagitan ng kanyang biyaya. Okay, next, in Mateo, no, Matthew chapter 20, verse 15, God's justice versus human logic, no? Don't I have the right to do what I want with my own money, or are you envious because I am generous? So basahin po natin sa Tagalog, sa Mateo chapter 20, verse 15. Wala ba akong karapatang gawin ang nais ko sa aking sariling pag-aari? O naiinggit ka lamang dahil ako ay mabait at mapagbigay? So ang ibig sabihin nito, madalas nating sukatin, no? Sukatin ang pagiging makatarungan base sa paghahambing. Sa tingin natin dapat mas malaki ang gantimpala, no? Gantimpala na sa mas mahabang panahon ng paglilingkod. Pero sa pananaw ng Diyos, no, siya ay may ari ng lahat ng biyaya. So tapat siya sa kanyang pangako at may ganap na karapatang maging labis na mapagbigay. So ang kanyang kabutihan ay hindi nangangahulugang kawalan ng katarungan. Ito ay pagpapakita sa kanyang biyaya. So itinuturo dito na mali ang magreklamo kung paano pagpalain ng Diyos. No? Ang iba, no, ang biyaya ay hindi kompetisyon. So walang kulang sa sino man at walang labis sa kung ano ang ibinigay ng Diyos para sa atin. So, ito po ang katarungan ng Diyos ay mas mataas at mas malawak kaysa sa limitadong pangunawa ng tao. So, ang kaligtasan at pagpapala ay nakabatay sa kagandahan loob ng Diyos, hindi sa ating hindi sa ating antas na pagtatrabaho, no? Pagtatrabaho kumpara sa iba. So tanggapin natin ang biyaya ng Diyos nang may pasasalamat. Pasasalamat halip na ikumpara, no, ang ating sarili sa kapwa. So minsan, no, sa ating mga kasama, no, sa ating paglilingkod, nagkakaroon ng pagkukumpara, no, sa ating buhay. So ito po ay napakahalagang mensahe, no, para hindi po natin ikumpara ang ating sarili. No? Bagkus magpasalamat po tayo kung anong meron na ibinigay sa atin. Okay, next, we have the humility over pride. No, sa Mark chapter 9 verse 35, no, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. So basahin po natin sa Tagalog. Kung sa Marcos chapter 9 verse 35, no, kung may nagnanais na maging una, dapat siyang maging huli sa lahat ng lingkod ng lahat. No? So ang ibig sabihin, hindi nakakamit ang pagiging nauuna. Nauuna sa pamamagitan ng pag-uutos, pagyayabang, o pagpapalaki ng sarili. So ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos, no, kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa kusang loob. No, kusang loob na pagpipili na maging pinakamababa at maglingkod, no, lingkod ng lahat. So ipinapakita niya
Ito mismo sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. So upang tunay na ituring na una sa harap ng Diyos, kailangan maging handa, maging huli, no, sa paningin ng sanlibutan. So walang lugar ang pagmamataas sa mga tagasunod ni Kristo. So ang paglilingkod ay tanda ng tunay na kadakilaan. So kapag nagpapakumbaba ka, no, at naglilingkod ng walang hinihintay na kapalit, ikaw ang itinataas at pinararangalan ng Diyos, no, magpakailanman. Okay, next, the Pharisee and tax collector in Luke chapter 18, verse 14. No? I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humble, and all those who exalt themselves will. Okay, basahin po natin sa Tagalog, sa Lucas chapter 18, verse 14. Sinasabi ko sa inyo, ang maniningil ng buwis, ang umuwing itinuri ng matuwid ng Diyos, at hindi ang pariseo. Sapagkat ang sino man nagpapalaki sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. So ang ibig sabihin, no, ang pariseo ay may mas mataas na katayuan, ngunit nagdasal upang ipagmalaki, no, ipagmalaki ang kanyang kabutihan at ikumpara ang sarili sa iba. So ang maniningil ng buwis naman ay tinuturi na makasalanan ng mga tao. Makasalanan ng mga tao. Pero ngunit lumapit ng may pagpapakumbaba. Humihingi lamang ng awa. Pero hindi nakikita ng Diyos ang ating katanyagan sa paningin ng tao. So tinitignan niya ang puso. No? Ang tunay na katanggap-tanggap sa Kanya ay ang pagpapakilala ng ating pangangailangan sa Kanyang awa. So dito makikita, no, ang katotohanan, ang nauuna ay magiging huli at ang nahuli ay magiging nauuna. So ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan habang ang nagmamataas ay ibinababa. So ang pagtanggap ng Diyos ay nakasalalay sa pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba hindi sa katayuan, gawa o reputasyon. So ang aral na ito ay nagpapatibay sa paksa sa kaharian ng Diyos. O kaharian ng Diyos ang huling magiging una kung ang kanyang puso ay tama sa harap ng Diyos. Okay, next, in Matthew chapter 21, verse 31, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. So basahin po natin sa Tagalog, sa Mateo chapter 21, verse 31. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at mga babaeng makasalanan ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, ang sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon at ang mga pariseo, bagamat sila ay itinuturi na nauuna. So nauuna at matuwid sa paningin ng tao. So sa paningin ng tao, tinanggihan nila ang mensahe ni Juan Bautista, no, at hindi nagsisi. So ang mga taong itinuturi na pinakamababa o makasalanan sa lipunan nang kilalanin nila ang kanilang pagkakamali at nagsisi at sumampalataya kay Jesus, no? Sumampalataya kay Jesus, sila ang tinanggap ng Diyos, naging nauuna sa pagpasok ng kanyang kaharian. So pinapakita ito ng malinaw na ang aral, ang nauuna sa paningin ng tao ay maaaring maging huli. O maaaring maging huli ay magiging nauuna depende sa pagtuon ng puso sa Diyos. So hindi hadlang ang iyong nakaraan o tingin ng ibang tao sa iyo para tanggapin ng Diyos. So ang tunay na susi ay pagsisisi at pananampalataya
Hindi titulo, katayuan, o reputasyon. No? So, ang pagpapala ng Diyos ay para sa sino mang lumalapit, no, sa Kanya ng may bukas na mapagkumbabang puso. And then next, we talk about the God mercy to all in Romans chapter 30. What then shall we say? Then the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. So basahin po natin sa Tagalog, sa Roma chapter 9 verse 30. Ano ang masasabi natin dito? Ang mga hentil na hindi naghahangad ng katuwiran ay tinanggap ito ang katuwirang nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, sa panahong iyon, ang mga Israelita ang itinuturing na nauuna. Sila ang pinili ng Diyos at mayroong kautusan, subalit marami sa kanila ang naghangad ng maging matuwid, no, sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at pagsunod sa batas, kaya't hindi nila natanggap ang biyaya. Pero ang mga hentil naman, mga itinuturing na huli o malayo sa Diyos, no, ay hindi nag-aangkin ng special na karapatan, no, ngunit nang tanggapin nila si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. No, pananampalataya, tinanggap nila ang tunay na katuwiran na galing sa Diyos. No? So ito ay muling nagpapatunay sa aral na ang nauuna, no, ay maaring maging huli at ang huli ay nagiging nauna, hindi dahil sa kakakayan ng tao, no, kundi dahil sa kalayaan at awa ng Diyos. So ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi kinikita sa gawa o katayuan sa buhay, kundi tinanggap bilang regalo, no, sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin ay walang pinipiling tao, lahi, no, o pinagmulan. Ang kanyang awa ay abot sa lahat ng lumalapit sa Kanya. So, walang puwang sa pagyayabang. No? Ang kaligtasan ay nakasalalay sa kabutihan ng Diyos, hindi sa ating sariling pagpapahalaga. Okay, in Matthew chapter 23, verse 11, the greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves. Okay, basahin po natin sa Tagalog, sa Mateo chapter 23, verse 11 to 12. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, sapagkat ang sino mang nagpapalaki sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. So ang ibig sabihin, no, ang kadakilan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, titulo o pagsasakop sa iba, kundi sa paglilingkod. No? So ang itinuturing na pinakamababa o walang mataas na posisyon sa paningin ng tao, nagiging pinakadakila sa kaharian ng Diyos, no, kapag naglilingkod ng may dalisay na puso. So, ang nauuna dahil sa sariling karangalan ay ibababa, ang nahuhuli at nagpapakumbaba ay itataas at gagawing dakila ng Diyos. So, ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod, hindi sa pag-uutos. So, ang pagpapakumbaba, ang daan upang parangalan ng Diyos. So, upang maging nauuna sa harap ng Diyos, kusang loob nating piliin ang maging lingkod at mababa ang pagtingin sa sarili. Okay, in Matthew chapter 20, verse 16, many called, few chosen. So the last will be first, and the first will be last, for many are called, but few are chosen. So basahin po natin sa Tagalog, sa Mateo chapter 20, verse 16. Kaya ang mga nahuhuli ay magiging nauuna, at ang mga nauuna ay magiging huli, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So
Sorry po. So, ibig sabihin, ito ang pangwakas ng aral na talinghaga ng mga manggagawa o manggagawa sa ubasan. So, pinapakita dito or pinapaalala nito ang pagtawag ng Diyos, no, ay bukas para sa lahat. Ngunit ang tunay na pagtanggap at pananatili sa kanyang biyaya ay nakikita sa pagtugon ng puso. So marami ang tinawag ng Diyos. So ang paanyaya ng kaharian ay binigay sa lahat. So anuman ang katayuan, oras, o pagdating ng o nakaraan ng buhay, ngunit kakaunti ang pinili. Kakaunti ang pinili. Ang napili ay ang mga tumatanggap sa Kanya ng may pananampalataya, pagpapakumbaba, at buong pagsuko. Hindi ang mga umaasa sa sariling galing o katayuan o karapatan. So ang pagiging una o huli ay hindi nakabatay sa tingin ng tao. So kundi sa kung paano tayo tumugon sa biyaya ng Diyos. So ang lumalapit ng may kababaang loob, ay tinatanggap at itinataas ng Diyos. So ang kaligtasan ay biyaya, hindi parangal, para sa mga akala nating mas karapat-dapat. And then, ang pagiging pinili ay nangangahulugang pagtitiwala sa Diyos at pamumuhay. Pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ayon sa kalooban, hindi sa pagmamalaki ng sariling kabutihan. So, ang pinakamahalaga ay hindi kung kailan ka nagsimula, kundi kung paano ka magtatapos sa pananampalataya at pagpapakumbaba. Okay, and then next, we talk about the grace over works. So, in Romans chapter 11, verse 29, for God's gifts and His call are irrevocable. So, basahin po natin sa Tagalog, sa Roma chapter 11, verse 29, sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos hindi na binabawi. So, ibig sabihin po nito, pinapaalala nito sa atin ang kaligtasan. So, ang kaligtasan at pagpapala ay regalo at biyaya ng Diyos. Hindi sahod na kinikita o nawawalan ng batay sa ating mga gawa lamang. So, ang kanyang pagtawag ay hindi nagbabago. So, hindi kanya tinawag dahil ikaw ang pinakamahusay o nauuna sa iba, kundi dahil sa kanyang sariling mabuting kalooban. So, ito ang pundasyon. Pundasyon ng ating aral. Kahit ang itinuturi na huli, minsan, hindi gaanong magaling sa paningin ng tao. Sa paningin ng tao, kapag itinanggap ang kanyang biyaya, ay tinanggap ng buo ang kanyang kaloob, ay tapat at walang pagbabago. So, ang biyaya, ang batayan, hindi gawa. Walang sino man ang may dahilan, magmayabang, at walang dapat mawalan ng pag-asa. So, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nakabatay sa paghahambing sa iba. So, ang kanyang regalo ay sapat at tapat magpakailanman. So, pinatitibay nito ang katotohanan. So, ang unang ay magiging huli at ang huli ay magiging una. Dahil ang lahat ay nakatayo sa iisang lupa. Ang walang hanggang kabutihan ng Diyos. Okay, and then application for us. So in Philippians chapter 2, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. So basahin po natin sa Tagalog, sa Philippus chapter 2, verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pagiging makasarili o sa walang kabuluhang pagmamataas. Sa halip,
Dahil sa pagpapakumbaba ay ituring ninyong mas mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Huwag lamang intindihin ang inyong sariling kapakanan, kundi isaalang-alang din ang kapakanan ng iba. So, ang ibig sabihin po ng talatang ito, ang mundo ay nagtuturo na maging una. So, maging una, umasenso at itaas ang sarili. Ngunit itinuturo dito na ang tunay na diwa, ng kaharian ng Diyos ay ang kusang loob na nagpapababa ng sarili at nagbibigay ng halaga sa kapwa. So wala tayong dahilan para magmalaki o mag-isip ng mas nakahihigit tayo sa iba. No? So sa halip na tinatrato natin na ang kapwa ng may respeto at pagmamahal. No? So ang tunay na pagiging dakila, ito ang praktikal na pagpapakita ng prinsipyo. Ang nauuna ay magiging huli at ang nahuhuli ay magiging nauna kapag pinili mong maglingkod at magpababa. Nung magpapababa, ikaw ang itinataas ng Diyos sa kanyang paningin. So iwasan ang paggawa ng bagay para lamang sa sariling kapakinabangan o puri. So ang pagpapakumbaba ay ang pagtingin sa iba, no, bilang mas mahalaga kaysa sa sarili. So dahil tayo ay tinanggap niya nang walang bayad, so dapat din nating ibahagi ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapwa. So ang ganitong pamumuhay ang naghahanda sa atin, no, upang maging tunay na dakila sa kaharian ng Diyos. So, conclusion and prayer. So, sa James chapter 4, verse 10, God's kingdom reverses human rankings. Grace is for everyone. Anytime, humble yourself and will lift you up. So, basahin po natin sa Tagalog. Sa Santiago chapter 4, verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas kayo. So, ang ibig sabihin, ang mundo ay naghahangad ng mauna, maging pinakamataas at kilalanin ng lahat. So, ngunit sa kaharian ng Diyos, kaharian ng Diyos, ang tunay na pag-angat at nagsisimula sa kusang pagpapakumbaba. No? Walang sino man ang labis na mababa o huli para tanggapin ng Diyos. So, ang kanyang pagmamahal at pagpapala ay laging handa para sa sino mang lumapit sa Kanya. So kapag ibinaba natin ang ating sarili, inalis ang pagmamataas at pinagkakatiwala sa Kanya ang ating buhay, siya mismo ang magtataas sa ating tamang panahon at sa paraang walang kapantay. So minsan tayo mga tao, nagkakaroon tayo ng pagkukumpara sa ating buhay na meron tayo. Subalit na lagi po tayo nagpapasalamat kung anong ibinibigay ng Diyos para sa atin. No? Bibigyan din tayo ng panahon kung kailan tayo bibigyan ng magandang buhay, no, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kung gaano natin tinitibayan yung paniniwala natin sa Diyos, kung anong meron tayo man ngayon, lagi po tayong nananalangin at pinapasalamat kung anong meron tayo sa buhay. At yun lamang po ang aking mensahe. Maikli lamang po ang aking naihanda dahil nabisi po ako. And nagpapasalamat po ako kay Brother Lordy dahil binibigyan din ako ng pagkakataon na magturo or mag-share ng Word of God. At yun lamang po, maraming salamat po.